Sa 10 bagay na ginawa mo, ang tatandaan yung mali mong isa at ang malilimutan yung 9 na tama. Tama po ba? Nakaranas kang mapangakuan at yung ibang mga pangako natupad, yung ibang pangako hindi natupad. Commonly, ang tatatak sa atin ay yung mga pangako na hindi natupad at yung mga pangako na naibigay, nalilimutan na. Minsan nga, nawawala na ng bearing. Minsan, ang natatandaan mo at ang nasa isip mo, yung mga unanswered prayers. Yung mga panalangin mo na hiningi mo sa Diyos na wala pa rin. Pero ilan sa atin ang nakakaalala at nagpapasalamat pa rin sa Diyos doon sa mga ipinanalangin, ihiningi natin sa Panginoon na Kanyang ibinigay. Doon sa mga promises of God na Kanyang tinupad. Kung tatanawin mo yung iyong nakaraan, nasaan ka na ba ngayon? Hindi ba't minsan once in your life, ang prayer mo ay yung katatayuan mo ngayon at nariyan ka na? Do you still give credit to God? Dininig ng Diyos yung iyong panalangin at ramdam na ramdam mo yung presensya ng Panginoon, yung kapangyarihan ng Panginoon. Sobra-sobra ang iyong pasasalamat hanggang magsasubside na ulit yon and then we forget about God's goodness in our life. At yun yung problema natin kapag lumipas na. Sabi mo sa katabi mo, lumipas na. Basahin natin yung memorize na natin lahat. For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future. Yan yung promise ni God. To prosper you and magkaroon ka lagi ng pag-asa at magkaroon ka ng magandang kinabukasan. Sabi dyan, for I know. Sino nakakaalam? Si God. Sabihin mo sa katabi mo, God knows. Tayo, hindi natin laging alam. At yan yung takot na takot tayo. Sama ka sa akin. Ano yung tatanong mo? Yun ang laging tanong eh. Kasi ayaw mo nang hindi mo alam. Pero talagang minsan may mga tropa tayo, kaibigan din, no? Na sama tayo, sige. Wala nang tanong-tanong. Bakit? Ang laki ng tiwala niya ron, no? Parang, sige, pag sumama ako dyan, I will enjoy, no? Hindi natin alam minsan, baka ikapahamak na. Pero si Lord, di kayo ipapahamak ni Lord. Sabi nga natin, katulad nung meron kang sinamahan na kaibigan, may tiwala ka kasi. Eto tanong, may tiwala ka ba kay Lord? For you to receive the promise, meron mo ng prerequisite. Katulad ni David, ang promise ng God, bibigyan siya ng victory. Ano prerequisite? Obedience. Kaya lang, nung iniharap dun sa laban, nung nakita niya, teka lang, parang unfair. Teenager lang ako. Mamang-mama na tong kalaban ko, ang laki pa. Parang unfair. Parang merong harm na paparating sa akin. Tayo rito, sinabihan tayo ng Lord, win souls and make disciples. Mag-win tayo ng mga tao, mag-disciple tayo ng mga tao. Dinadala natin sa Panginoon. Plano ng Panginoon, para natin maranasan, kailangan natin lakaran. No matter how big the challenges are. Tandaan natin na ang plano ng Panginoon, para iyong maranasan, kailangan mong lakaran. Ang sabi sa'yo, victory. Saan ba nanggagaling ang victory? Kailan magkakaroon ng victory? Kapag may laban. Huwag naman away lagi. We will never experience victory unless there is a battle. Amen. Yan na yung tanong. Are we willing to engage in battle? Sometimes we're willing to engage in battle pag alam mo, panalong-panalo ka. Pag alam mo, nakayang-kaya mo. Parang willing tayo mag-engage. Kaya lang, God wants us to know who He is. That He is all-powerful, He is all-knowing. Kaya malalaman po natin, every time we face battle, kanino ka ba talaga nakadepende? Sa iyong sarili o sa Panginoon? If you will always depend on your abilities and capabilities, you will only experience victories in parallel with your abilities and capabilities. Ang mga tagumpay na mararanasan mo sa buhay, yung kaya mo lang. Pero kapag sa Diyos ka umasa at kapag sa Diyos ka nanangan, ang mga tagumpay na mararanasan mo, pang-extraordinary, pang hindi mo kaya. Amen? Sinong gusto maranasan yon? Pumalakpak ng malakas sa Panginoon.